Yung basahin. At kung nakita na po natin, say Amen. Hebrews chapter 12 verse 6. Read, for whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we give him reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily live for a few days, chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now, not chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Tayo po ay yumukot manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa oras na ito. Dalangin namin ang mapayapa at maayos po na weather po. Kami po ay patuloy na ingatan ninyo mula sa inyong mga salita at maging hanggang sa pagtatapos at maging sa amin pong pansamantalang paghiwalay, Panginoon. Ingatan niyo po kami at pangunahan at give me wisdom, O Lord, para ibahagi po ang inyong pong mga salita sa mga oras na ito. Ang life na ito ay aming binabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic ngayong hapon is about God's discipline. God's discipline. Nadisiplina ka na ba ni Lord? Ito po yung mga tanong. Tayo po ba ay nadisiplina na? Nakaranas na po ba tayo na madisiplina ni Lord? Ako po ay nadisiplina ni Lord. Siguro naman nadisiplina na rin kayo ni Lord. Yung aking sasakyan na si Blue, na baha, pagdidisiplina yon. Dinisiplina ako ni Lord dahil wala akong disiplina eh. Pinarking ko lang. So, lahat naman tayo, alam ko, nakaranas. Di ba? Nakaranas tayo ng disiplina ng Diyos. Nakaranas ka na ba? Yung talagang maparusahan ka. Yun po yung mabigat. Kapag tayo po yung nakaranas na pinarusahan mo tayo. Ngayon, mabigat po ang nararamdaman po ni Pastor Renato. Kanina nakita ko yung nag-send si Pastor. Ipag-pray natin si Pastor Renato. Mabigat yon. Hindi nyo nararamdaman yon kung hindi yun mararamdaman ng isang taong hindi ganun kahalaga ang isang tao sa buhay niya. Pero sa kagaya po ni Pastor Renato, yung buhay ng kanyang asawa kalahati nandun na. Kaya mabigat po yun. Hindi ko sinasabing pinaparusahan si Pastor Renato. Pero tulad niya, yung ganung pakiramdam, sigurado, nakaranas na rin kayo noon. At hindi natin kailangan nga rin pa na makaranas pa ng ganon. Mahirap pong madisiplina. Sabi nga, the Lord is the same yesterday, today, and forever. Ako, napaisip ako doon. Palagi ko naririnig kay Pastor Bong yun eh. Ang Diyos, pag nangako, totoo. Pag nangako siya, totoo. Minsan, gusto natin makuha agad ang resulta, hindi niya agad binibigay. Bakit? Siyempre, hindi ibig sabihin na gusto natin, may ginusto tayo bilang magulang, gusto may bigay agad.
Di ba? Kaya minsan napaisip ako nung nalubog yung sasakyan ko eh. Kung ang Diyos, sinasabi natin is, the Lord is same yesterday, today, and forever. Alam mo, yung mga politiko, ganun din eh. Pag nangako, talagang akala mo toto pa rin eh. Kaya yung pangako nila, naayusin nila, di ba? Narinig natin minsan. Marami na daw flood control lang nagawa, pero ito, bag. Ang politiko, ano eh, pag nangako, parang ganun din, the same yesterday, today, and forever. Eh kasi lagi yung ginagawa dyan, abala sa daan, tapos pag umulan, ganun pa rin. Malala pa nga yung bahay. Di ba? Oh, ibig sabihin, yung mga nakaupo, wala rin disiplina. Kaya, tuloy, sama-sama tayong dinidisiplina ng Diyos, di ba? Nararanasan natin yung ganitong disiplina. Siguro, maswerte kami, hindi kami binasa sa bahay. Pero, yung iba, kawawa naman. Di ba? So, yan po. So, tayo po ay pinaparusahan po ng Diyos sa kadahilan ng baka po tayo Israel. Di ba? Tayo po ay baka nilalapastangan natin siya. Yan ang mga isa sa mga dahilan kung bakit kuminsan tayo po ay dinidisiplina. Magkaiba po yung salitang disiplina. Pag sinabing disiplina, may pagmamahal po yun dun sa tinatawag na parusa. Di ba? Siyempre, ang pagdidisiplina is yung pagtutuwid yan eh. Yan po yung sinasabi. So, gaya nga nang nangyayari sa panahon natin ngayon, pasama na ng pasama ang mga tao. Di ba? Tignan natin sa sa second. Tignan natin dyan sa 2 Timothy. Second Timothy chapter 3. Basahin po natin dyan. Ang sabi po dito, chapter 3, verse 1 hanggang 4, this know also that in the last day, perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetousness, boasters, proud, blasphemers, disobedience to parents, unthankful, unholy. Diba? Nabanggit po dyan. Without natural affection, truce breaker, false accusers, incontentment, fierce despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Yan po. Pasama po kasi ng pasama ang tao. Kaya tayo po, ang Diyos, nandyan po yung makikita natin yung pagdidisiplina. Pagdidisiplina. Kaya tayo dinidisiplina para din sa atin yan. Para hanggat maaga, ay maituwid na po tayo. Dahil kung pasama ang panahon, at kung ang henerasyon natin, yung mga anak natin, hindi ho natin nadidisiplina, gaya ng pagdidisiplina ho ng Diyos sa atin, talagang lalong sasama, lalong pasama ng pasama. Kaya hanggang maaga, maituwid na po tayo at hindi po tayo mapahama. Tama? Kasi tama po yung sinasabi sa Proverbs 22, verse 6, di ba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So kaya hanggang maaga pa, tayo, doon sa mga anak na itinutuwid, huwag mong sumama ang loob ninyo. Part po ng pagtutuwid, yung pagdidisiplina. Hindi naman po pwedeng, yun na nga, kapag walang pagdidisiplina, hindi nila malalaman kung ano yung tama, ano yung matuwid. At ang nangyayari,
lahat sa kanila, kahit mali, okay lang. Kapag walang tamang pagdidisiplina. Kaya hanggat maaga, train. I-train natin ang mga bata. At lalo na kami na may mga anak. Tinitrain namin sila. At hindi natin hahayaan na yung mga anak natin, makita natin pagdating ng araw, talagang swail. Masakit po yun sa atin. Hanggat may panahon pa, ang Diyos ay hindi nagkukulang na tayo ay disiplinahin para tayo ay lumakad sa kalooban ng Diyos at para tayo ay maituwid. Sabi nga, we are always under the loving discipline of our Father. And God's discipline is training for the future, not punishment for the past. Di ba? Kasi ganito pansinin niyo po, kung meron kayo naging kaibigan, na ang edad 80 years old, 80 or 90 years old. Meron po ba kayo kaibigan na 80 years old? 90 years old? Yan, si Pader. Abutan niya yan kasi abutan niya yung panahon ng hapon. Di po ba, Pader? Sa mga panahon na yon, iba po ang pagdidisiplina siguro ng mga panahon na yon. Andun yung kapag hindi ka pwedeng manamit ng maigsi ang mga babae. Talagang ang magulang, hindi ka pwedeng ligawan ng walang kapalit. Joke lang. Talagang, ang magulang ay talagang, parang sensitibo sila sa mga bagay na gano'n. Kaya ang nahihirapan sa pagdidisiplinang yon, yung mga edad 70, 60 ngayon. Tama? Kasi nakaranas sila ng matinding pagdidisiplina. Kaya itong 60 to 70 naman, yung pagdidisiplina naman nila dito sa mga edad ng 50 to 40, parang hindi maganda. Kasi may karanasan sila na hindi maganda, na parang gusto nila ma-implement din yon. Gusto nila maipakita kung paano sila dinisiplina. Kaya di ba, kung ang mga edad nun na 60, 70, mga ganong edad, may naririnig tayo na tinatanan pa, di ba? Sa sobrang higpit. Di ba? Ganon sila kahigpit pagdidisiplina. Then yung mga 40, 50, 40, yan, kay edad na ni brother. Joke lang. Iba na yung pagdisiplina sa mga anak. Pansinin niyo po sobrang higpit na parang sobrang luwag. Di ba? Sobrang higpit na parang sobrang luwag. Kasi may mga magulang na ayaw iparanas yung naranasan nung lolo. Unang lolong-lolo pa. So ang nangyayari, yung mga anak ayaw iparanas. Yung mga edad 40, 30, talagang ayaw nang iparanas yung hirap. Tignan nyo yung mga anak. Ang sasama ng ugali. Di ba? Tama? Ang sama ng ugali. Dahil yan dun sa pagdidisiplina. Uutusan mo, sasagutin ka pa. Galit pa sa'yo. Ganun po ang ganun po ang pagdisiplina. Pero iba po ang disiplina ng Diyos sa atin. Iba po ang disiplina ng Diyos sa atin. The greatest problem ng buhay natin is how to face the future, especially an unknown future. Sa totoo lang, yun naman ang talagang pinoproblema natin. Kung ano yung magiging future natin, di ba? Sa buhay natin. Lalo na, kahit sabihin natin tayo mga Kristiyano, nakakasiguro ba tayo ng future natin sa langit? Tayo na mga ligtas na,
alam natin na tayo ay mayroon pong future. Pero yung mga hindi paligtas, wala pong kasiguraduhan yun. Yun po yung hinaharap na napakahirap pong harapin yung mga ganong sitwasyon. Pero tayo, dahil tayo po'y naglilingkod sa Diyos, nakakarinig tayo ng mga unawa ng salita ng Diyos. Alam natin na yung tinuturo sa atin mula sa salita ng Diyos, yun yung magdadala sa atin sa magandang future. Amen? Kaya, kung na-train tayo how to obey and fear God, secure po tayo. Secure po ang magiging future natin to heaven. Kasi, lumalakad tayo, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, at meron po tayong takot sa Diyos. Sigurado pong meron tayong future na makarating sa layo. Malinaw po ito. Malinaw po ito dito po sa Hebrews chapter 12. Diba? Hebrews chapter 12, verse 10. Ang sabi po dyan, malinaw po na sinasabi po dyan na, for they verily, for a few days, chasten us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. Tayo po'y kabahagi ng Diyos sa kabanalan. Yan po ang malinaw. Kabahagi po tayo sa Kanyang kabanalan. Yung pagdidisiplina ng Diyos, ito po yung disiplinang magiging banal tayo. Gagawin niya tayong matuwid. Gagawin niyang maayos yung ating pamumuhay habang po tayo nandito sa lupa. For the future, na makakasiguro ho tayo na kapag tayo po'y nasa heaven, tayo po'y matuwid at tayo po'y malinis na. Yun po ang paraan ng pagdidisiplina ng isang ama. At yan po ang pagdidisiplina ng ating Panginoong Diyos sa atin bilang Kanyang anak. Ito ang mga tanda ng personal na relasyon natin sa Diyos, ang God discipline. Sabi po dyan sa Hebrews chapter 12 verse 9, furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we give them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and lives? Kung iginagalang natin ang Ama natin dito sa lupa, sabi dyan, kung iginagalang natin ang Ama natin dito sa lupa, mas higit dapat natin igalang at sundin ang Ama sa Espiritu. Meron tayong Ama dito sa lupa. Pero, itong tanda natin na God's discipline, ito yung relasyon na dapat ipakita natin sa Diyos. Kung iginagalang natin ang ating Ama sa katawang, sa laman, mas higit po natin igalang ang Diyos. Amen? Kaya tiisin ang pagsubok bilang pagdidisiplina. Nakikituro ang Diyos sa atin bilang mga anak. Sino bang anak ang hindi nadisiplina ng Ama? Lahat po tayo nadisiplina ng Ama. Lahat po tayo nakakaranas dyan. Kaya dyan sinasabi, sino bang anak ang hindi nadisiplina ng anak, ng Ama? Hebrews 7. Sabi po dyan, if ye endured chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is be whom the Father chasteneth not? Diyan po natin makikita, diyan po tayo masusubok. Kasi sabi po,
God's discipline is a sign of a personal relationship for the Lord's discipline. Ito po yung nagbibigay po sa atin ng personal relationship to the Lord. Kaya tiisin po natin yung ganyang pagsubok. Bahagi po yan ng pagdidisiplina. Etong sabi, sapagkat ang Panginoon ay nagdidisiplina sa sinumang minamahal niya at pinaparusahan niya ang bawat anak na kanyang tinatanggap. Mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo, hindi ibig sabihin na pinaparusahan niya tayo o dinidisiplina niya tayo. Galit siya. Dinidisiplina niya tayo dahil tinatanggap niya tayo. Diba? Sabi dyan sa 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Tinatanggap, pinaparusahan niya. Hindi ibig sabihin kung tayo yung mga anak, hindi mo tayo makakaranas na tayo po'y parusahan. Kahit yung mga anak ko yan eh. Yang mga yan, paparusahan ko yan dahil anak ko sila. Base sa pagdidisiplina ko sa kanila. May mga pagdidisiplinang kailangan nila eh. Para matuwid sila. Kasi ayaw ko na sila ay lalaking swael. Malinaw po ba sa atin na yun ang gusto ng disiplina ng Diyos sa atin? Yun po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya ang Panginoon, dinidisiplina niya sino man ang minamahal niya. At isa po tayo doon, mga kapatid. Kaya sabi po dyan, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag mapalayo ang iyong puso nang dahil lang sa ikaw ay tinutuwid ng Diyos at nais ng Diyos na ikaw ay maging banal. So sa kabanalan po tayo, inilalagay ng Diyos. Kaya huwag ho tayong masaktan. At huwag ho nating isipin na ilayo ho natin ang ating puso sa Diyos kung tayo po ay dinidisiplina. Di ba? Sabi dyan sa 5, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Huwag po nating baliwalain mo yung pagdidisiplinang yan. Kaya kung dito sa lupa, nakakaranas po tayo niyan. Parte po yon ng maging tayo po ay mapunta ho sa kabanalan. Wala namang ibang ibig sabihin ng Diyos doon. Hindi hangad ng Diyos na mapahamak tayo. Ganun kabait ang isang ama. At alam natin yon dahil napatunayan natin yon sa ama natin kung nasan tayo ngayon. Maaring ang iba, hindi ho nakakaranas ng ganun sa ibang ama, pero deep inside, ang ama ay ama. At ang anak, ang turing ng ama ay anak. Kahit pa sabihin natin na napakasamang ama yan, meron pa rin ho yung pag-iisip na pagmamahal sa anak. Kaya po tayo dinidisiplina. Tandaan po natin, walang disiplinang masaya. Amen? Sino po sa atin dito yung dinisiplina ng masaya pa? Sino sa atin yung pinaparusahan, hindi dahil sa nais kang pahirapan, masaya pa. Lalo na kung sa pag-uwi mo, meron kang pananagutan at alam mong papaluin ka. Sino ang nakakaranas o nakakaramdam ng ganong kasiyahan? Wala, di po ba? Kasi sinasabi din po yun sa Biblia. Ang sabi po dyan, sa
Hebrews 12:11, ang sabi po dyan, now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceful fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Malinaw po na sinasabi doon na no chastening for the present seemeth to be joyous. Wala po. Walang disiplina pong masaya. Pero sa kabila ng pagdidisiplina pong yan po ang nagbibigay naman ng kasiyahan at ng mapayapang bunga para sa sino mang nagsasanay nito. Kung sino man ang nakakaranas ng mga ganito, yung nagiging bunga nito, ay talagang may kapayapaan. Walang kapayapaan kapag puro problema. Walang kapayapaan kapag gulo. Walang kapayapaan kapag ikaw ay anak na suwail. Walang kapayapaan kapag ikaw ay anak na palagi ka na lang nasa kulungan, palagi ka na lang, wala kang peace of mind. Yun po ang pinakamahirap sa lahat. Kaya, tayong mga anak, matuto po tayong tumanggap ng parusa. Matuto po tayong matanggap ng parusa. Meron po akong kinds of God's discipline. Mga uri po ng pagdidisiplina ng Diyos. Ito po yung mga kinds of God's discipline. Number 1 is fruit of discipline. Fruit of discipline. Diyan sa Hebrews 12, chapter 12, verse 11, na nabasa natin. Ito po yung bunga. Ito po yung, pag sinabi po natin fruit of discipline, ito po yung resulta. Amen? Resulta po ito. Hindi po ito madali. It is not easy. Hindi po ito madali. Pero, itong resultang ito, worth it ito. Tulad nyo, tulad ko. Tayo ba, tulad ng mga professional na, kayo ba ay makakapagtapos sa pag-aaral? Kayo ba ay mararating nyo yung mga narating nyo ngayon? Kung hindi yan resulta ng pagdidisiplina. Ako, natutuwa ako. Dahil sa mga anak ko, nakita ko yung resulta ng aking pagdidisiplina. Nung sila'y bata pa, palagi ko yan silang tinuturuan ng math. Magaling ako sa math eh. Tinuturuan ko. Kaya, sabi ko sa kanila, di bali nang hindi kayo magaling sa ibang subject. Basta sa math magaling. Para doon tayo nabubuhay sa math. Di ba? Kapag nagninegosyo ka, di ka marunong sa negosyo, malulugi ka. O. Pag ikaw ay bumili pinabili ng mga, pag ikaw ay pinabili, pwede kang malugi. Pag di ka marunong magsukli o magbilang ng pera. Kaya, yung resulta, nakikita ko sa kanila. Di naman siguro sila makarating na sila po ay mapag-aral ko kung hindi dahil din sa pagdidisiplina din sa akin ng magulang ko. Domino yun eh. So kung paano tayo dinidisiplina sa paraang nais po tayo ay maging mabutit matuwid, meron pong magandang resulta. Hindi lang nga lang po siya madali. Amen? Then, pangalawa, disciplining with love. Disciplining with love. Hanapin po natin sa teka lang po
dikit-dikit yung Bible ko eh. Hanapin po natin sa Proverbs 13. Disciplining with love. Proverbs 13 verse 24. Ang sabi po diyan, the righteous eateth. Tama ba? Okay. The righteous eateth to the satisfying. Yan. He that spareth his rod hated his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Yan po, disciplining with love. Sabi ko dyan sa Proverbs, he that spareth his rod hated his son, but he that loveth him chasteneth him betimes. Alam niyo po, itong verse po na ito, sometimes, true love, sometimes involve setting boundaries. Ika nga, and offering corrections. Ito yung disiplina na, alam niyo, pag nagdidisiplina po ako sa mga anak ko, pag sila po yung napalo ko, although nandun yung true love sa mga anak. Pero pag napapalo ko sila, siyempre may boundaries po yun. Hindi sa lahat ng oras pwede ko silang pagbigyan. Pag sila yung napapalo ko, pinapaliwanag ko sa kanila kung anong dahilan kung bakit sila napalo. Diba? Ganun po ang ganun po yung we are always under the loving of fathers. Kasi, hindi naman pwedeng basta lang natin sila paluin. Tapos, hindi naman nila naunawaan kung ano yung dahilan, kung bakit sila napalo. Kailangan malaman nila kung ano yung dahilan na yun. Diba? Minsan, ang magulang, tulad ko, ang magulang, minsan ay nagtatampo din sa mga batang swail. Diba? Pero pag ang anak nagdaing, hindi mo mahindian eh. Di ba? O bigyan ko kayo ng isang kwento para magising kayo. Diba? Yung isang anak, sabi niya sa isang anak, tatay, natinik ako. Sabi niya. Yung anak, medyo masama pa ang loob. Di pinapansin, tatay, natinik ako. Kainan mo lang yan ng saging. Kumain ng saging. Tatay, andyan pa rin yung tinik. Sabi. Nabubwisit yung tatay kahit galit kasi may kasalanan. Tatay, natinik, andyan pa rin. Kumain ka, 2 saging. Kumain, 2 saging. Sabi ng anak, tatay, hindi talaga. Nabwisit yung tatay, tumayo na. Halika nga, humanga ka nga, tingnan ko. Tatay, wala naman dyan yung tinik. Nasa paa. Natinik ako sa paa. Pambira talaga. Sabi, kasi tatay sa manloob eh. Di tumitingin, di nagtatanong. Basta sabi lang, kailan mo ng saging. Nakaisang saging na, nakadalawa, 3. Tatay, di talaga matanggal ang tinik. Lumapit na sa buwisit, pinanganga eh. Wala naman tinik. Tatay, di naman kasi dyan ang tinik, nasa paa. Oh. Yun. So bilang tatay, kahit galit, andun pa rin eh. Andun pa rin yun. Diba? Kasi ganun yung tatay natin sa langit. Amen? Kahit galit yan, papansinin pa rin tayo yan. Yan po yung sinasabi dyan. Makikita po natin dyan yung diwa at pagmamahal at pangangalaga ng isang ama. Yan. Yan yung disciplining with love. Loving correction. Pangatlo. Proverbs 12:1. Favorite verse to ni Harvey. Proverbs 12, verse 1. Whoso loveth instruction, loveth knowledge,
but he that hated reproof is brutish. Ito yung minsan mini-memory verse ko kasi madaling tandaan. Kasi, siyempre may mga anak ako. So, yun yung aking memory verse. So, dapat dito sa loving correction, dapat balance yung disiplina. Pagdidisiplina natin. Balance and loving instruction. Di ba? Dapat ganoon po tayo. It reminds that embracing discipline is a sign of our love for knowledge and growth. We should open to learning and improvement, not harsh on ourselves. Minsan hindi masamang kinokorek tayo kung doon naman ho tayo nagkakaroon ng kaalaman. Tama? Hindi masama yun. Kasi kung minsan, parang mas matalino pang mangmang doon sa taong umaastang matalino eh. Kasi minsan hindi na ho tumatanggap ng koreksyon. Sinasabi mo na mali, ipipilit pa rin tama. Pero pag pinayagan mo na yung sinasabi niya na tama siya, babalikan ka niya, hihingi pa ng payo. Di ba? Samantalang tinuturuan mo na ng tamang pag-unawa. Kaya, knowledge is power. Di ba? Kaya dapat matuto po tayo na unawain muna natin kung ano yung mga payo, unawain muna natin kung ano yung ibig niyang sabihin, baka sakaling yung sarili nating kaalaman, mas mainam yung kaalaman ng nagpapayo. Para ma-balance natin. Amen? Kasi mahirap walang balance. So, balancehin din natin yung instruction with loving instruction, siyempre. Hindi yung ini-instruction na natin, galit pa. Di ba? Itulak mo na kasi yung sasakyan. Sabi ko, malulubog na. Sinabi ko na pumunta tayo. Iurong na natin si Blue. Di ba? Di malulubog yun. May naulan. Palakas na ng palakas Hindi. Parang ganun no? Wala, ganun talaga Napapangunahan tayo na mas magaling. Pag napanungunahan ka ng mas magaling, talo ka. Lang instruction. Then pang-apat, encouragement and discipline. Yan. Balik po tayo sa Hebrews 12, chapter 5 and 6. Sabi po dyan, encouragement and discipline. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Ano pong ibig sabihin ng encouragement and discipline? It tells us that discipline is a sign of being loved and valued by God. It is the encouraging perspective in times of challenge. Yan po yung disiplina na nakaka-encourage. Diba? Sinasabi sa atin na ang disiplina ay tanda po yan ng pagmamahal at pagpapahalaga ng Diyos. Ito ay ang nagpapatibay ng pananaw para sa oras po ng mga hamon natin sa buhay. Isa po yan. Yan po yung 4 na mga disiplinang mai-share ko po sa inyo. Kinds of God's discipline.
Yung apat po na yan. Then, the last, kapag meron pong disiplina, at meron pong nagagawang disiplina ang ating Ama, higit sa lahat ang ating Diyos. Ito po yung panglima. The crown of life. Diba? Siyempre, kapag tayo po ay nagdidisiplina sa ating mga anak, siyempre, meron po yung tinatawag na discipline lead to the divine rewards. Diba? Siyempre, kung ang resulta ng ating pagdidisiplina sa mga anak natin ay maganda, at kung ang pagdidisiplina ng Diyos sa atin bilang kanyang anak, ay magkakaroon po tayo ng divine rewards. Diba? Sa Diyos. Ito yung mga pagpapala habang tayo po'y nabubuhay at yung buhay na walang hanggan na ipinangako po niya sa atin. Diba? Ito po yung sinasabi sa James. Napin mo natin sa James. James chapter 1 verse 12. Sabi po dyan, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Yan po yun. So kung tayo may pagdidisiplina, tayo dinidisiplina, lahat tayo dinidisiplina ng magulang natin bilang ama, kung ang resulta ay maganda, meron po tayong crown of life. At kahit po sa ating amang Espiritu na nasa langit, ang ating amang Diyos, ang lumikha ng lahat, siyang ating pinakaamang ama ng lahat ng bagay, ay bibigyan din po tayo ng crown of life. At ito po yung sinasabi sa James chapter 1 verse 12. Kaya, kapag nararanasan po natin, kapatid, di ba? Kapag nararanasan natin ito. Dahil sabi po dito, discipline. Di ba? The root word of discipline is disciple. Discipline comes from the word disciple, which means ones who follow. Tama? No, discipline is therefore not about punishment, but about inviting another into relationship of trusting relationship. God's discipline, not to punish, but to invite and save. Discipline is important to God. Through God, disciplines, we grow in our Christian walk and grow more into the image of Christ. God knows what is best for us through discipline us. God is helping us to become better people. Sabi nga sa Hebrews 12:6, di ba? Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. Pag nararanasan mo na ikaw ay dinidisiplina ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Amen? At kung ikaw ay anak ng Diyos, tiyak ikaw ay ligtas. Amen? Bahagi ng pagdidisiplina ay ang maranasan natin ang parusa ng Diyos dahil hindi tayo sumusunod sa Diyos. Kung totoong tumanggap ka sa Diyos at sumusunod, iingatan ka niya. Tulad ng isang ama. Sabi nga, di ba? Ang sabi nga is, kung totoong ligtas ka, kilala mo siya dahil sumusunod ka sa Kanya. Yun po ang sabi sa 1 John. Ano po ang sabi sa 1 John? Ang sabi po dyan sa 1 John chapter 2, verse 2 and 3. And He is propitiation for our sin, and not for ours only, but also for the sin of the whole world.
And hereby we do know that we know Him if we keep these commandments. Iingatan tayo po, kung totoong ligtas po tayo, kilala natin siya dahil sumusunod tayo sa utos niya. Panghuli na ibibigay kong example, na narinig na po natin to last week, para mapatunayan natin na pag tayo anak ng Diyos, kahit tayo po'y may kasalanan, basta tayo humingi sa Kanya at iniingatan natin ang ating testimonya, at humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, patatawarin niya tayo on the spot. Di ba si David nagkasala? Si David ang pinakamagandang example. Si David nagkasala dahil lang sa babae. Di ba? Nagkasala siya, nabuntis niya. Nung nabuntis niya, hindi niya yun kayang itago. Kahit anong gawin niya, kahit siya'y hari, mayaman, kilala, hindi niya kayang itago. Kaya di ba sinasabi nga po dun sa 2 Samuel chapter 11 verse 5, nagsabi si Bathsheba, buntis siya. At hindi nila ito matatago. Di ba? Hindi nila matatago. Pero pagdating nung pinarusahan siya ng Diyos, yun ang disiplina sa kanya, namatay ang anak niya, pinarusahan ang kanyang sambayanan, agad pinarating ng Diyos sa kanya sa pamagitan ni Nathan kung anong kasalanan na ginawa niya. Anong response niya? Humingi agad siya ng tawad. Kasi nagkamali siya at alam niya na nagkasala siya at sa lahat ng utos ng Diyos, alam niya, nagkamali siya. At dahil doon sa paghingi niya ng tawad, kung ikaw ay tunay na anak, papatawarin ka niya, tulad ni David. Yun lamang po. Tayo po ay tumayo at manalangin. Tawagan si Brother Jomar. Panginoon Diyos na maraming salamat po sa pangyayaran at salamat po sa pagdidisiplina niyo, pagtulong po sa amin. Ito po sa pagdating po ay upang kami po ay ma-restore at relationship po inyo, ma-restore sa church, ma-restore sa aming buhay. Thank you, Father. Tuloy po kami yung tutulong ng inyong Espiritu na huwag namin gawin yung mga bagay na nilalakuloy. Gawin namin yung mga bagay na nagkakaroon ng bawal sa pagkakaroon. Hindi po nakakaroon po kami ng kailangan po basahin ng ating mga prinsipyo, basahin ang puso, kami po ay yung prinsipyo namin, at hindi po rin po kami nag-explain, papakilin po po yung mga mensahe. Maraming salamat po. Sa kung po ang gawin po kami po ay purify, patuloy pong pag-ibigin. Sa mga ginagawa po namin mga ministeryo ay kami po ay malinis na po para po ito mga kapilan. Kami pong dalangin na patuloy po kami i-bless, patuloy po kami pagkalaan ng Panginoon at sa aming pastor, sa lahat ng mga pastoral, sa aming pong mga church, sa mga sister church, at lahat ng mga big churches, sa mga local church po, at thank you po sa aming mga pananampalataya. Kami pong nababatid na kami po ay nabubuhay na sa mga huling araw. And di po namin alam, maybe after this prayer or tonight, tomorrow, babalik na po kami ng anak upang kami po ay umuwi. Kaya po, dalangin namin, Panginoon, na mas lalo po kami lumahad sa inyo at gawin po namin ang aming trabaho na magbahagi po ng salita ng Diyos ang Panginoon sa Kristo sa mga taong ipamahalaga sa inyo. Dalangin po namin na i-bless niyo po ang mga gawain po namin sa afternoon, sa aming po Bible School. At ngayong mga araw din namin dito, sa mga hindi pa po nakarecover ng kapatid namin, hindi pa nakarecover mula sa baha, dalangin po namin na i-bless niyo po, provide yung mga pangailangan, at sa mga pasukan, mga estudyante, ingatan niyo po sa palaging na pagpunta sa school, mga naghahanap po ng inyong kalooban, ng pag-aaral, trabaho, relasyon, hindi sila bigyan ng kalooban. Maraming salamat po, Lord.
Sinasama na rin po namin ang aming tithes and offering. So yung blessings of Father, hoping po na gawin kami channel of blessing sa simbahan, sa bawat isa, at pamilya po kami. And on this we ask, most welcome you for Jesus Christ. Amen. Amen. Mawid po tayo.